Kaya sunding pagkakataon, anak. Binibigyan kita ng pagkakataon upang piliin ako at sumama sa akin habang may panahon pa. Sumpain ka nawa ng lahat ng galit ng diwata at sangre na nabubuhay ba't hindi na. Nagkamali ka ng pinanigan. Irena, maawa ka sa iyong sarili at sa iyong mga anak. Iligtas mo rin sila. Iligtas mo kayong mag-iina na hindi madamay sa paniningil ng aming banal. Geshno Kurna. Geshno Avdesa. Naaawa ako sa iyong kahihinatnan, Irena. At sa lahat ng pinakamamahal mong mga engkantado. At higit sa lahat, ang mga bagong sangre na dudurugin lamang ng aming bagong makapangyarihan na matahala! Tunay na bang namatay ka na, Emre? Tayo'y malaya na. Tawarin mo ako sa aking ginawang pagtakas. Kaawa-awang Tebas. Kaawa-awang Encantadia. Si Danaya. May binigay siya sa akin. Sabi niya, makikita, makakausap kita. Gamit yan. Kahit anong oras. Pero okay lang ako. Okay lang ako. Andito si Tampi, di ba? Babantayan niya ako. Huwag mo akong alalahanin, ha? Pero yung pakiusap ko, huwag ka magkakalimot, anak. Huwag, ha? Hindi po ako makakalimot na. Pangako ko po yun. Kahit kailan hindi ko po kayo makakalimutan. Basta huwag niyo rin po akong kakalimutan, ha? Hindi. Hindi.
Podreivnesh Morfe Encantados. Kilala ko si Nazulan at Akil. Alam kong sa kabila ng lahat ay mabubuti pa rin silang nilalang. Wala akong anumang hinanakit sa kanila. Naging kasangkapan lamang sila upang maganap ang nakatakda na noon pa. Nakatakda na noon pa? May katotohanang matagal kong iningatan. Noong unang panahon, nung hindi pa nahati ang mundo ng tao at ang Encantadia, ay may isa pang bathala na katulad ko. Ngunit hindi gaya ko. Siya si Gargan. Siya ang nagmamayari ng itim na brilyante. Ngunit hindi ito hiyas ng buhay na gaya ng inyong mga brilyante, kundi isang sumpa ng pagkawasan. Husto na, Gargan! Hindi mo maaaring wasakin ang mundong ito! Ako ang tunay na bathala ng lupa. At sa bawat bilang at kalikasang mamamatay, lalong titibay ang aking kapangyarihan! Noon ay buo pa ang inang brilyante at hindi mo pa ito nahahati sa 4 na bahagi. At yun ang aking ginamit laban kay Gargan. Ngunit maging ang inang brilyante ay nagpakita ng kahinaan laban sa kanyang kapangyarihang taglay. Salamat na lamang at ako'y tinulungan noon ni Harde. Subalit kahit dalawa kami, ay hirap kaming mapabagsak si Gargan. Marahil ay naramdaman niya ang aming hirap sa pakikipaglaban, kaya't dumating din si Ether. At ba naman ikaw, Ether? Sa tulong nila, ay nagkaroon ako ng pagkakataon laban kay Gargan. Isinusumpa kita, Gargan. Sa iyong pangwawasak at kapalaluan, ay habang panahon ka nang mababaon sa pinakailalim ng lupa! Emre! Kapag ikaw ay nawala, wawasakin ko ang lahat ng iyong nilikha! Kanina mo pa pinagmamasdan ng punong iyan? Dahil nawalan na ako ng pag-asa upang muling mabuhay, Ilo. Lalo't patay na palang punong yan na tinatawag nilang puno ng buhay. Puno ng buhay? Ang puno na kaya magpanumbalik ng aking laman at hininga at magbigay ng pambihirang pagpapala o kamalasan.
Ngunit ito ay patay na pala. Matagal ko nang narinig ang ukol sa mahimalang punong iyan. At ngayon ko lang ito nakita. Paano kaya namatay yan? Di na mahalaga yung ilo. Wala na yata talaga akong pag-asa upang muling mabuhay pa. Huwag ka nang malungkot. Bumalik na tayo sa Adamya. Nararapat na rin namang magkita kayo ng ina at ni Tera. Paano kung hindi nila ako matanggap, Ilo? Ako ang makakalaban nila. Kaya tayo na. Malayo-layo rin ang ating lalakbayin. Tiyak rin na marami nang nagaganap sa ating lupain. Halika na. Bumangon ka! Bumangon ka, Mitena! Ipakita mo sa akin ang iyong lakas at kapangyarihan! Hindi ako lalaban. At ipagpapasalamat ko kung ako nga ay yung kikitlan ng buhay. Kung ganon, ibibigay ko sa iyo ang karapat-dapat na parusa sa pagpapahirap sa amin at sa buong Encantadia! Ah! Itigil mo ito, Elena! Ako ba ay nananaginip? O naparito ka upang sunduin ako? Nandito na naman tayo sa lugar na to. Nakaka-depress kaya dito. Lungkot ng tao. Ngunit sa pagkakataon nito, Tira, kaya na natin labanan kahit sinong halino. Pailigtas ang aking Ada. Nilala mo yung mukhang crinkles? Kamukha nila eh. Yudi! Hindi ka pa mamamatay, Mitena. Bakit mo ako pinagaling? Kasubaya nais ko nang mamatay. Kamatayan ang nararapat para sa kanya, Cassiopeia! Bigyan ninyo ng pagkakataon si Mitena para mapatunayan ang kanyang sarili. Hayaan ninyo siyang maging kahalili ko upang gabayan kayong lahat dito sa Encantadia. Gabayan ng isang kaaway na minsan na nagpahirap sa aming lahat dito sa Encantadia! Isinasaayos ko ngayon ang bagong mga tuntunin at pamamaraan, hindi lang dito sa Encantadia, kundi maging sa Devas. Kaya bilang iyong bataluman, inaasahan kong tatalima kayong lahat sa aking mga kautusan.
Cassiopeia, huwag mo na akong ipilit sa kanila. Pakiusap. Isama mo na lang ako. Nais kong pumaroon kung nasan ka man ngayon. Kung nasaan man ang ating ina at ama upang mabuo tayo muli. Isama mo na lang ako. May pagkakataon ka pa upang maging karapat-dapat na makapanhik sa Devas at magkaroon ng puwang sa tahanan ng mga namayapang mabubuting nilalang. Tahakin mo ang isang bagong landas na magbibigay ng pag-ibig at pagpapatawad kaysa naghahanap nito at puno ng suklam. Patunayan mo ang iyong sarili sa lupaing ito. Gawin mong ang karapat-dapat ang iyong sarili, Mitena. Huwag mo akong biguin, aking kapatid. Hihintayin kita. Cassiopeia! Umalis na ang Bataluman. Makakaalis ka na din. Ngunit mananatiling nakasarado ang pintuan ng Dereo para sa'yo kahit ano pang pagsisisi ang iyong gawin. Mitena.